Walang nakakaalam ng araw at ng oras ng kanyang pagdating. So, anong ibig sabihin nun? Malalaman natin ba ang panahon, ang season, o ang year ng kanyang pagdating, kanyang pagparito muli? So, basahin natin sa Matthew 24:36-44. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaong walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinagpag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagi ng kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So, yun na nga. Nabasa na natin sa Matthew 24:36-44 na walang nakakaalam. At kailangan tayo maging handa. Pero siguro, alam ng mga bihasa kung anong season siya paparito. So, basahin pa natin ang Mark chapter 13, verse 32. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y
magarat ng nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. So, yun na nga po. Nabasa po natin yung sa Mark 32 to 37. Mark verse 13, 32 to 37. So, wala pong nakakaalam kung kailan ang dating ng Panginoon. At kailangan nating palagi tayong on fire sa Kanya. I mean, yung faith natin dapat buhay. Hindi dapat tayo mawalay sa Kanya hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi ayaw natin na hindi tayo maligtas sa araw na yon, di ba? Kailangan natin i-keep ang ating faith sa ating Lord, sa ating Diyos, at kailangan huwag tayong mawalay sa Kanya. Okay? So, kailangan daw mapanatili natin at kailangan lagi tayong handa dahil hindi nga natin alam kung kailan ang Kanyang pagparito sa mundo. Ang Kanyang pagbabalik, kailangan lagi tayong handa. Okay? So, that's it. Kahit ang mga anghel ay hindi alam. Okay? Walang nakakaalam. So, kailangan daw laging ready. Huwag na tayong gumawa ng mali, ng kasalanan. Kasi, ano yung halimbawa na kilala mo ang Diyos, tapos gagawa ka pa rin ng kasalanan? Hindi po yun naayon. Sinabi ng Diyos, pag ikaw ay binago niya, i-continue mo yung life mo patungo sa Kanya. I-continue mo yung kabutihan na ibinigay sa iyo ng Diyos, na binless ka niya, na ikaw ay magbago para sa Kanya. Huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Hindi yung para kang pumasok sa loob ng simbahan, nagdasal, na iniisip mo para mabawasan ang kasalanan. Hindi po ganun. Pag tayo ay born again na, binago na ng Diyos, dapat ituloy-tuloy na natin ang pagbabago na yan. Hindi na natin babalikan kung ano man yung mga pagkakamali na yun. O kung meron man tayong maliliit na pagkakamali, magdasal pa rin. At sabihin sa Diyos na ako'y nagkamali, ganon. Pero pag gagawa ka pa ng malaking kasalanan, na yun ay, di ba nag-surrender ka na, at hindi ka nagagawa ng kasalanan, tapos gumawa ka at binalikan mo yun, mas matindi yung kapalit. Di ba? Mas mahirap yun. Dahil sinabi ng Panginoon na go and sin no more. Na sinabi niya is, humayo ka at huwag ka nang gumawa ng kasalanan pag ikaw ay pinagaling ng Panginoon, at pag nasumpungan mo na ang Panginoon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Dapat ang gawin natin sa mga bagong born again, or sa pagbabago mo, ay kailangan nang mag-share ng gospel of Christ, mag-preach ka sa kapwa mo, mag-preach ka sa friends mo, sa mga tao. Sabihin sa kanila ang patungkol sa kingdom, sa kaharian ng Diyos. Yun ang sabi ni Jesus. Okay? Sundin natin ng tama at wasto kung ano yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Na sinabi nga niya doon sa mga words niya, yung mga importanteng sinabi niya na binili niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga disipulo nung nandito si Jesus. So, dapat panatilihin na natin yung kaalaman na yun, na sundin ng Panginoon Diyos hanggang sa kanyang pagparito para tayo maligtas at mahalin natin siya ng buong puso. Hindi yung gawa tayo ng kasalanan, tapos
maghihingi ng sorry. Hindi po ganon. Maling-mali po yun. Okay? Pag nakilala na natin ang Panginoon Diyos, gumawa na tayo ng kabutihan at sundin na natin siya habang buhay hanggang sa kanyang pagdating. Nang sa ganon, tayo ay maging ligtas para sa kanya. Yun nga, kailangan lagi daw tayong gising at magpupuyat. Baka pag pumarito ang Diyos, tayo ay tulog. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Baka pag pumarito siya, na hindi natin naasahan, ay tayo gumagawa ng kasalanan. Or, mga maling gawain. Kumbaga taliwas sa gawain sa Diyos. Kaya kailangan lagi tayong handa. Okay? Yun po sabi sa Mark chapter 13, 32 to 37. So, kailangan lagi tayong gising. Hindi tayo laging natutulog. Ang ibig sabihin doon, yung pananampalataya natin dapat umaapoy. Hindi siya dapat nawawala ng apoy. Hindi dapat tayo mawalay sa ating Diyos. Kailangan lagi tayong kapit sa Kanya na hindi tayo gumagawa ng kung anong mga kasalanan. Okay? Yun ang sabi ng Panginoon. Para lagi tayong handa. Okay? So God bless. God bless everyone. Keep your faith fire burning. Kailangan laging malakas ang ating pananampalataya kaysa sa kamunduhan. Hindi dapat sa kamunduhan, kundi dapat yung pananampalataya dapat laging buhay. Hindi dapat yung nawawala. Okay? So, kapit lang tayo sa Diyos. Kapit lang. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Para hindi tayo mahuli or hindi tayo, alam mo yun, kailangan ready always. Palaging handa. Lagi tayong handa. Okay? God bless. Okay? So, God bless everyone. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.